Good afternoon mga idol. So ngayon ay magpe-prepare tayo ng ating bicycle dahil ngayon summer na naman. So kaka-change lang namin ng oras kanina ay nag-adjust na kami ng 1 hour. Dahil mas matagal na yung araw ngayon kaysa dilim. Dahil summer na dito sa New Zealand, ngayon ay spring pa lang, September. So officially na nag-spring ngayon. Malapit na yung summer. So, kunin natin yung ating bike ngayon dahil hindi tayo makapaglaro ng ating Warzone. Install na naman ako. Na-reinstall ko yung uninstall ko yung una nating Call of Duty Warzone dahil hindi na ako makapaglaro, iwan ko ba. Ngayon ay hinihintay natin. Nasa 96 GB ang tagal pa niyan. So ngayon guys ay samahan nyo, kunin natin yung ating bike na naman dahil simula naman tayo mag-bicycle papuntang trabaho. So let's go, kunin natin sa ating tinataguan sa baba. Yan, maganda yung panahon ngayon. So, ngayon ay Sunday, wala kami pasok. Ito yung balcony namin dito. So hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe sa Bon TV at sa aking Facebook page na Boy Fighter. Meron din ako ina-upload doon ng mga about sa trabaho namin mga idol. So guys, samahan niyo ko at kunin natin yung ating bisikleta dahil malapit na tayo mag-bisikleta dahil summer na next month. We go. Windy ngayon. Ang lakas ng hangin. Tingnan niyo yung langit. Medyo dumidilim na naman kasi unpredictable yung weather dito sa New Zealand. Ito yung time na nakakaranas tayo ng 4 season a day. Dahil sa spring ngayon. So, ako nga meron akong allergy sa hay fever. Dahil sa mga namumulaklak na dito yung mga puno at yung mga bulaklak. Okay, so kunin natin yung ating bicycle sa ating nilalagyan. Ito na guys, kinuha na natin yung ating bicycle. Medyo mahina na yung hangin ng gulong nya dahil matagal na tayo hindi nakapag bisikleta simula nung nagsimula yung winter, mga 3 months na. So nakatago lang to. Nilalabas na naman natin dahil magbibisikleta na naman tayo. Siguro mga next week pwede na kasi masyadong palagi pang umuulan ngayon dito. So, dali natin to sa loob tsaka recondition, i-pump natin yung hangin. So matagal na rin tong bisikleta ko, binili ko nito nung siguro mga 4 years ago na. So isa sang type na Merida. Maganda naman to guys at carbon fiber naman to. Ito yung lagay natin ng mga stuff natin. Yan. Lagay ng tubig natin. So guys, let's go. Dali natin ito sa loob dahil recondition na naman natin para sa ating service araw-araw. Para hindi natin madala to sa pitch black. Tipid tayo sa gasolina kapag nagbabisikleta tayo, makakuha pa tayo ng magandang benefits. Tara at kukondisyon na naman natin to. Ito pala yung lagayan natin ng cellphone mobile natin. So in-order ko to dati para meron tayong lagayan dito about sa mga nag-vacation. Ito naman yung ating about sa ating odometer. Yan. Okay, so let's go.
Ito na si Merida. Recondition na naman natin, linisan. Tanggalin natin yung mga alikabok. Yan guys. I-pump natin ito mamaya. Okay pa naman ito guys. Ayan si Madi. Say hi Madi. Hi. Bagong ligo yan. Di pa tinanggal yung towel sa ulo niya. Medyo luma na itong gulong natin. Yan. Pero matibay pa naman since na binili ko to. Hindi ko pa nakaranas na palitan tong gulong niya. Kung makita niya meron ng mga maliit na uka dyan. So at maganda pa naman to guys. Dahil malapit lang naman yung trabaho natin. So ngayon linisan muna natin to para tapos i-pump natin yung gulong para kondisyon na naman. So tingnan natin lahat ng mga linisan natin dito. Tingnan natin yung mga chin niya, yung kadina at lahat-lahat na pati yung mga kambyada niya. Okay guys, so linisan ko muna. Ayan, papump natin mga idol. Gagamitan natin ng ganito. Ito yung pang-pump dito. Ayan, so mano-mano lang guys. So hindi pressurized na hangin to. So ang gulong pala nito ay umabot ng 120 PSI yung kaya ditong i-karga ng hangin. O kala nyo maliit lang. Pero 120 PSI yung lakas ng hangin nito. So mas malaano pa kaysa sasakyan natin, no, sa mga gulong ng sasakyan. So i-pump natin to mano-mano. O dito tayo mag-una sa kanyang harapan. Medyo mahirap din ito pump kapag ganito lang. So luwagan muna natin. Tapos i-pump. Yan. Kailangan malakas yung hangin dyan. Bilisan natin. Ayan. Matigas na. Matigas na yung gulong. Good now? Yeah. I can still put it down. Still freeze? Kind of. Harder now. No, I can't. Sabay natin bakasin. Yeah, that's hard. Tapos natin yung isa naman. Medyo napagod tayo dun Exercise din. Hindi nakalagay ng maayos. Siguruhin natin para walang singaw. Para madali matapos. Yan, bilis na. Medyo kulang pa. Hanggang natin. Medyo minaina pa yan. Kailangan solid.
Yun, pwede na yan. Malakas na yung hangin niya. Pwede na tayo makapag-bike next week. Yan ang mga idol, medyo malakas na. Yan. Makita nyo, naka 100 PSI yung hangin nito. Yan. Abangan nyo yung pagbabike natin. At kuhanan ko ng vlog yung mga papunta natin sa trabaho. Kasi minsan mga idol ay nakakasawa din magdala ng sasakyan. So ito lang yung opportunity kapag narating yung summer na medyo okay na yung klima, hindi na malamig. So pwede na tayo mag bike or magbisikleta. Dahil tuwing winter lang tayo, hindi pwede mag bisikleta dahil napakalamig na dito sa New Zealand. Kondisyon na to. So konting linis na lang yan. Tapos service natin to mga 2 weeks pa or 1 week. So yan nga pala yung TV na inayos din natin. Hindi pa nakuha hanggang ngayon. So nakatambay pa dito sa kwarto natin. Okay yan mga idol. At papakita ko rin sa inyo yung mga iba nating gagawin. At baka pagdating ng summer ay subukan nating mag-camping ground. Para pakita ko rin sa inyo yung mga location dito na magaganda dito sa New Zealand. Sa mga hindi pa nakapanood ng aking YouTube channel, bisitahin nyo yung Bon TV natin. Mayroon din tayo doon na-upload ng mga adventure, pagbibisikleta natin. At meron din kayo makita doon na maabot sa mga repair natin dahil meron din tayong background. So halo-halo yung mix vlog natin doon. So Bon TV, mix vlogs, videos, at punta nyo lang, pakisubscribe. At sa aking Facebook page na BoyFighter24. So yun, marami akong in-upload about sa aking trabaho. About sa mga aluminum design ng mga gusto nyong ilagay sa mga bahay nyo na mga bintana, owning windows or casement, at mga pintuan, sliding windows. Nandun lahat mga idol. At paki-click na rin yung ating follow at paki-like and share. So abangan nyo nga yung ating pagbabike. Ito na mga idol, ay punasan na natin ng para malinis na yung ating service in the next 2 weeks. So ito lang yung video natin ngayon. Matagal na kasi tayo hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel. And i-upload na rin natin sa ating Facebook page. Ito nga yata yung in-order ko pala dati. Yan. So, meron isang zipper dito. Yan. Lagay ng mga stuff natin, kung ano-ano pa. Lagay ng mga GoPro o yung mga gamit natin sa mga bisikleta. Linisin natin ng mga idol kasi matagal, medyo nakastock tong bicycle natin. 3 months 3 months in a row na hindi tayo nakapag bicycle. Maganda din yung pagbabike minsan tuwing summer kasi kapag winter napoprosin tayo. So exercise kumbaga, at yung mga paa natin para magkaroon naman ng magandang exercise. Dito sa New Zealand kasi yung dito kapag kulang ka sa exercise, malapit ka sa kasakit. Madali ka magkasakit dahil yung exercise mo, ehersisyo ay kulang. So kailangan mong palakasin lagi yung mga kalamnan natin. Yan yung problema dito sa New Zealand kapag bahay trabaho ka lang, tapos kulang ka sa exercise. Lalo na kapag darating winter na napakalamig. Sus mga idol, halos hindi ka na gagalaw sa bahay mo. Pagdating mo, uupo ka na lang, nood ng cellphone mo, tapos yun. Pag mahina yung resistensya mo, kulang ka sa exercise, magkakasakit ka. Walang taon dito na hindi nagkakasakit kadalasan yung mga tao. Sipon, ubo, sakit ng mga kalamnan o ano dyan. Lalo na pag mayroon kang dito, arthritis.
sakit sa mga buto. So yun nga ay madali kang magkaroon ng arthritis dito dahil malamig. So ngayon dahil spring at malapit na yung summer, ito yung tanging paraan na hindi tayo upang palakasin yung mga immune system natin. So kailangan tayo gumawa ng paraan dahil mabilis tayo malumpo kapag hindi tayo nag-exercise. Tapos puro bahay lang, at lalo dito yung mga kinakain kadalasan dito ay mga meat products, yung mga karni. May mga gulay din dito pero masyadong mahal. Mas mahal pa minsan sa mga karni dito kasi mahirap dito tanim-tanim, namamatay dahil sa weather dito. So wala kang greenhouse, hindi ka makapag tanim ng mga gulay. Mga ganitong summer na, ito na yung kadalasang maraming mga tao ditong nagtatanim ng mga backyard garden. Mga Pilipino mahilig niyan. So yun ang mga Pilipino dito, mga madiskarte yan pagdating ng summer kasi nagtatanim sila ng iba-ibang gulay sa backyard lang, either DIY na mga lagayan. So yun, kapag winter na naman, wala na naman. So panibagong bili-bili na naman ng mga gulay sa market. At mahal ang gulay kapag winter dahil mahina yung pag-produce nun mga gulay. So yan lang mga idol, yung videos natin today, yung vlog natin. Abangan nyo lang yung pagbabike natin. At kung gusto nyo mag-subscribe, subscribe na lang sa ating channel. So ito na, malinis na yung bike natin. Tama na to. At least na tanggalan na natin ang mga alikabok. Wala pa naman masyadong kalawang. Okay, hanggang sa muli. So please subscribe. Maraming salamat.